Amen. Thank you, Brother Jonel, sa iyong special number. Such a wonderful message. And this is a great time that nawa po, i-grab natin yung opportunity na to appreciate the music na binigay sa atin ng Panginoon ngayong gabing ito and appreciate yung prayer natin kanina at this time. Let's also appreciate yung hinanda ng Panginoon sa ating devotion po ngayong gabing ito. And if you remember, I've been doing the series about the will of God. And the first one was defining the will of God. Yung, I think, last week or 2 weeks ago, or 2 weeks ago, I think, discerning the will of God. And today po, we're on doing the will of God. Paggawa po ng kalooban po ng Panginoon sa ating buhay. So, if you have your Bibles with you, please turn to John chapter 4. Verse 34. We'll be reading three verses po. John chapter 4, verse 34, sabi po dyan, Jesus saith unto them, My meat is to do the will of Him that sent me, and to finish His work. Basahin ko po, John 4:34, Jesus saith unto them, My meat is to do the will of Him that sent me, and to finish His work. And then sa Luke chapter 22, verse 42 po, saying, it's still Jesus saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. And then in Psalm, babalik po tayo sa Old Testament, chapter 40, verse 8. I delight to do thy will, O my God, yea, thy law is within my heart. I delight to do thy will, O God, O my God, yea, thy law is within my heart. Tayo po ay manalangin. Dear God, muli po nagpapasalamat po kami dahil kami po ay binigyan nyo ng ganitong pagkakataon na may kasamang kalayaan, Panginoon, na makapagbahagi po ng inyong salita. Salamat po sa mga kapatid ng kasama namin. Nawa ang gabing ito ay tulay na maging paalala po sa amin patungkol po sa paggawa po ng inyong kalooban sa aming buhay. Thank you, Lord, for the past topics that we had about defining your will and discerning your will. This time, we're ready to do your will, Panginoon. And help us, Lord, to understand your word. Muli po, itago niyo po ako sa inyong likuran. Meron po ako makahinaan at limitasyon. Nawa po ang grace pa rin po ng inyong mga salita ang aming po marinig. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So muli po, welcome po sa ating online ministry na ito at in the past weeks, tayo po ay nag-aral about sa will of God. And we define the will of God. Mag-recap lang po tayo. Kung nakasubaybay po kayo, marahil naalala nyo pa po ito, about defining the will of God. In defining the will of God, to further understand, ang natin po na pag-usapan dyan, we define the will of God as trustworthy, mapagkakatiwalaan, ang will ng Panginoon. Dahil alam natin na hindi para sa ikasasama natin when we talk about the will of God. Also, the will of God has a timeline. We define the will of God na kalakip nito ay yung kanyang timeline. Probably yung gusto natin ngayon, pero ang gusto ng Panginoon bukas pa. Gusto natin next month, ang gusto ng Panginoon next year pa. So pinag-aralan po natin 'yan. So para maunawaan natin ano ba ang kalakip ng will of God. So it is trustworthy, mapagkakatiwalaan natin 'yan, masasandalan natin ng will of God. May timeline po 'yan and it has teachings. Meron pong pagtuturo at isa sa tinuturo sa atin ng will of God is yung pagiging mapagkumbaba at masunurin, being humble and being obedient. Actually, yung Luke 22:42 na binasa po natin ay isa po yan sa mga verses na ginamit natin sa ating third point sa defining the will of God. Again, when we define the will of God and to practically understand this, it is trustworthy, it has a timeline, and it has teachings. Ngayon naman po, our last time, discerning the will of God po yung aking ibinahagi. In discerning the will of God, there are three things that we have to discern the will of God. May tatlong bagay na kailangan mangyari sa ating buhay. Una, we have to be filled with the Spirit. Kailangan puspos tayo ng banal na Espiritu. And dinifferentiate natin dyan yung indwelling and ang banal na Espiritu ay filled tayo ng banal na Espiritu and indwell tayo ng banal na Espiritu. Indwelling, nandiyan na po ang banal na Espiritu. Meron na siyang permanent residence sa ating buhay. Pero sometimes because we quench the Holy Spirit and we grieve it,
hindi tayo puspos ng banal na espiritu. So, para ma-discern natin, para ma-recognize natin, malaman natin ano bang kalooban ng Panginoon, kailangan filled tayo ng Spirit. So, we have to walk in the Spirit, we have to be led by the Spirit, and live in the Spirit. Also, number 2, in discerning the will of God, we have to be fed by the Scriptures. Kailangan tayo napapakain ng salita ng Panginoon. Hindi lang po filled with the Spirit, but we have to be fed by the Scriptures. And number 1 is so needed po para maunawaan po natin ang banal na salita ng Panginoon. We know that the Bible has so many principles na kailangan po nating maunawaan para magawa natin ang kalooban po ng Panginoon. Sabi nga natin, in the Scriptures, we learn the character of God. Pag kilala mo kung sino ang Diyos, hindi mahirap sa iyong gawin ang kalooban ng Panginoon. And we'll all learn that in the Scriptures. And number 3, you have to be freed from selfishness. Kailangan i-deny natin yung sarili natin para ma-discern natin ang will ng Panginoon. So today, tayo po ay nasa third installment na ng ating pong Will of God series, Doing the Will of God. Tatlong letter A po. Sa tatlong letter A po iikot yung atin pong pag-aaral ngayong gabing ito. Acceptance, action, and appreciation. Sa paggawa po ng will ng Panginoon, it could be in the form of acceptance. Hindi lang basta gagawin mo ang kalooban ng Panginoon, but the fact that you are accepting the will of God in your life, you're already doing it. Number 2, yung action. And sometimes pinapagawa sa atin ng Panginoon na isang bagay at ang pagsunod doon ay kailangan gawin talaga natin. Sundin talaga natin. Hindi lang basta i-accept natin, but sundin na lang natin. And pangatlo, yung appreciation. When we start appreciating the will of God in our life, then it's doing. It's something that na hindi lang basta gagawin, kundi ito mismo yung pagtupad sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga in 1 Thessalonians 5:18, in everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So the fact that we give thanks, that giving thanks is the will of God, then ito po ay kalooban ng Panginoon. So, in doing the will of God, tatlong bagay. Kaya po yung tatlong mga binasa po natin na mga verses, yung Luke 22:42, yung John chapter 4, verse 38, verse 34, and yung Psalm 40 verse 8. Itong tatlong ito ay umiikot sa acceptance, action, and appreciation. Punta muna po tayo din sa acceptance. Number 1, balikan po natin in Luke chapter 22, verse 42. Sabi po dyan ng Panginoon, and lagi ko po itong nababanggit sa ating Will of God series, that Jesus Himself is the best example of a person na gumawa at tumupad sa kalooban po ng Panginoon. Kaya wala po tayong excuse, mga mananampalataya, dahil ang Panginoong Jesucristo mismo ay nag-set ng example kung paano gawin ang kalooban ng Panginoon. At hindi po madali yung ipinagawa sa Kanya ng Panginoong Ama. Hindi po ito, kumbaga, isang bagay na kailangan niya lang pumunta sa mundong ito at mangaral at magministeryo, kundi kailangan niya ring mamatay. Kaya po in Luke 22:42, nakaramdam siya ng agony, ng cup. Pero sabi niya, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Pero dito natin makikita yung acceptance. Nevertheless, not my will, but thine be done. You know, in doing the will of God, this is not just about the mere doing. Hindi lang siya action, pero sometimes it starts with accepting. Kailangan lang nating matanggap muna. And there are some believers who are called to, or sabihin natin mga pastors or workers who are called to work or do a mission in a country na sabihin natin medyo may persecution, that they have to do the worship underground, do the service underground, and they could be imprisoned. You know, once God had called them, hindi po iyon naging madali sa kanila, probably to accept. But when the Lord called them, eventually, sa mga testimonies na narinig po natin sa mga missionaries, they learned to accept it, yung calling ng Panginoon sa kanila,
minsan nga mag-testify pa sila na syempre isipin nila yung pamilya nila. Pero nyo po, dadali nila yung pamilya nila sa isang delikadong lugar. Di po ba, I remember a missionary sharing a testimony na yung mismong anak niya, I think this is in Vietnam, during their worship ay kasi po parang sila ay nagdi-disguise lang that they're celebrating a birthday party. Usually ganun po ginagawa na sila sa Vietnam. So pero parang may nag-tip sa mga police officers and then ni-raid sila that Sunday morning at yung isa sa mga anak niya dinala sa presinto. So just imagine that kind of risk that you're getting in, pero kailangan mong isama yung pamilya mo, kasama yun sa calling mo. But, eventually, these missionary pastors, would just accept kung ano ipapagawa sa kanila ng Panginoon. Probably may mga believers or workers na meron silang mga isasakripisyong mga bagay just to say yes to the calling of God. And it takes acceptance. It all starts with acceptance. Tanggapin kung ano yung kalooban ng Panginoon sa atin. And once you learn to accept the will of God in your life, it's also doing it. Ginagawa mo na dahil tinanggap mo na kung ano yung kalooban ng Panginoon sa buhay mo. I remember Job also. If you go to Job chapter 1, ang naging kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay ay mawalan siya ng mga anak, mawalan siya ng kabuhayan. Pero nakita natin in verse 21, and said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Actually, kasama na rin dito yung appreciation. Job accepted the will of God, na ito talaga yung disenyo ng kanyang buhay. Mawawalan siya ng pamilya, mawawalan siya ng mga anak, masisira ang kanyang kabuhayan, magkaroon siya ng karamdaman. Pero, na-recognize niya na this is the will of God in my life. So, part of doing the will of God is you just have to accept it. For Jesus to die on the cross, tinanggap niya yung kanyang fate. Tinanggap niya yung pain na pwedeng, hindi nga lang pain agony na kanyang pagdadaanan. Kahit na sa kanya, dahil siya ay 100% man, kahit sa pakiramdam niya, alam niya masasaktan siya, hindi magiging madali ito, pero sabi niya, hindi yung kalooban ko, kundi yung kalooban mo. Parang si Job din po. Sabi niya nga, the Lord gave and the Lord hath taken away. So it's a matter of accepting the will of God in your life. Kaya po, gusto mong gawin ang kalooban ng Panginoon, tanggapin mo muna ito. You just have to accept. Kung tinatawag ka ng Panginoon in a foreign country, just accept it. Wag nating i-resist yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin. If the Lord's calling you to be a full-time worker, probably it's a kind of difficult task to do, or sabihin natin isang bagay na ang hirap sundin, then just accept it. Yun ang tawag sa'yo ng Panginoon. Hindi magiging mahirap. It may cost you a lot, it may cost you your dreams, pero it's okay. We have to accept, thy will be done, tulad ng Panginoong Jesucristo. If the Lord's will for you is to probably mag-share ka ng financial, medyo malaki marahil in your church, probably you have pero ongoing project or program, and the Lord is impressing in your heart to give, and that is His will for you to give to that program, to that project, then just accept it. Before you give it, you just have to accept na ikaw yung tinawag ng Panginoon para maging blessing sa iyong church. So on and so forth. If God's will for you is to be a leader of a particular ministry, it may be difficult, it may be hard, a challenging one, but just accept it. So when we talk about doing the will of God, it starts with acceptance. It all starts with acceptance. And also, we read in John chapter 4, kanina po, sabi ng Panginoon, nung siya inaayang kumakain ng mga disipulo, sabi niya, John 4:34, my meat is to do the will of Him that sent me and to finish His work. You know, ang understanding po natin dito, my personal understanding here is that what satisfies Jesus is when He does the will of God. Napakaganda po na, no? Na yung satisfaction nanggagaling sa pagganap ng kalooban ng Panginoon. And minsan, marami tayong source of satisfaction. Iba-iba yung mga sources ng satisfaction natin sa buhay natin. Marahil yung joy na nakukuha natin sa pamilya natin, yung magandang sweldo na nakukuha natin sa trabaho or sa business natin, any different forms of satisfaction. But here, Jesus, yung kanyang satisfaction,
My meat is to what? To do the will of Him. You know, dapat ang joy natin, ang source ng satisfaction natin is pag nagagawa natin yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin ay mapaglingkuran natin siya. So tayo, susundin natin yon. We'll take action in doing the will of God by serving Him. And that's our source of satisfaction. Alam niyo po, yung every Sunday natin, lalo na po, makaka-relate po ang mga taga-Living Water po dyan. Alam niyo po, ang ministry po natin every Sunday, it starts at 9 a.m. Sometimes we're here at 8:30, and then we leave the church at 6 o'clock, or minsan 7 pa, or beyond pa. But you know, it's our satisfaction because we know that on that day, ginawa natin yung kalooban ng Panginoon na paglingkuran po natin siya. Kaya po, yung second point nga po natin is yung action. In doing the will of God, yes, it's not just about acceptance, but it's about taking action. Gagawin talaga natin. Like, God's will for us to serve Him, so we're gonna serve the Lord on His day, on the first day of the week. Ang will ng Panginoon sa atin, mag-win ng mga souls. So, alam niyo po yun, yung joy natin pagka tayo nakakapag-win ng souls, kahit na minsan, marahil may problema ka sa tahanan mo, may problema ka sa iyong bahay, pero nakakapag-win ka ng souls, it's just like kumain ka ng karne. It's just like nasatisfy ka. Parang sobrang saya ng buong araw mo, saya ng buong gabi mo, kasi alam mo nakapagdala ka ng kaluluwa sa Panginoon. So, doing the will of God takes so much action. So, kailangan makita talaga sa atin na tulad ng Panginoon Kristo, hindi lang sa puro salita, may gawa din siya. Kaya nakita natin na yung sinabi niya, my meat is to do the will of Him that sent me and to finish His work. Tinapos ng Panginoon ang kanyang misyon sa mundong ito, ng Panginoong Kristo ang misyon sa mundong ito. So when we talk about doing the will of God, it takes action. So, are you doing the will of God? Do you get satisfaction in doing the will of God? May joy ka ba in doing the will of God? If the Lord asks you it's God's will for us, kalooban ng Panginoon na tayo ay maging tapat sa ating pagbibigay. And sometimes it's so challenging sa atin, lalo na pagka confronted tayo ng mga financial constraints. Pero dahil alam mo kalooban niya ng Panginoon, you'll take action in it. Gagawin mo, ibibigay mo kung anong para sa Panginoon. And you'll get satisfied. And you'll be happy because alam mong ginawa mo yung kalooban ng Panginoon. So in your service sa Kanya, in your giving, in worshiping Him, in soul winning, in whatever ministry that you do, alam natin kalooban yan ng Panginoon. Kaya gagawin natin yan. We'll take action in it. So, acceptance, action, and last po yung appreciation. Psalm chapter 40, verse 8, yung binasa po natin kanina. Psalm chapter 40, verse 8. I delight to do thy will, O my God, yea, the law is within my heart. Do you still have the delight to do the will of God? You know, when we talk about merong ilan, gagawin nila pero walang joy sa kanilang puso. And they don't even feel grateful that na iyon yung kalooban ng Panginoon sa kanilang buhay. So, whatever yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin, you know, parte ng paggawa ng kalooban ng Panginoon is when we appreciate it. When we delight in it, masaya tayo na gagawin natin ito. At masaya tayo na tatanggapin natin ito. There's always an appreciation na merong will ang Panginoon sa atin, na merong plano ang Diyos sa buhay natin. So when we talk about the will of God, do you appreciate the will of God? Do you appreciate that God has a plan for you? Just imagine po, no, if you enter a company or you join a company, tapos wala silang vision, wala silang mission, wala silang kaplano-plano. And then nakita mo na disorganized sila, na parang directionless yung kanilang kumpanya, it's not the best place to be. So, yung buhay or yung kumpanya, organisasyon na walang direksyon, na walang plano, sobrang disoriented. Sobrang parang walang mararating. Pero tayo sa buhay natin, let's appreciate that the Lord has a will for us. Let's be grateful that meron tayong will ng Panginoon. Meron siyang blueprint sa buhay natin. Meron siyang plano sa buhay natin. Ibig sabihin, pag may plano siya, meron tayong direksyon. Meron tayong pupuntahan. So,
part of doing the will of God is yung appreciation, yung delight that we feel whenever that we do the will of God. So kung ikaw yung bibigay, you have to be a cheerful giver. And that's appreciating the will of God. We believe that the will of God is for you to give. So you are happy, you are cheerful in doing that will of God in your life. You are sharing the word, di ba? Masaya tayo to bring those sheaves, to bring those souls to Christ. We have that wonderful heart, happy heart in sharing the word of God. So when we are doing the will of God, ano po yung mga nakapaloob dito? Yung acceptance, yung action, and yung appreciation. So ngayon, tatlong bagay po ang nais ko pong ibahagi sa inyo before we end. Though yung ilan dito ay napahapayawan na natin just to give more emphasis po in doing the will of God. Number one, in doing His will, His purpose should be understood. Kailangan maunawaan po natin ano bang purpose ng Panginoon, bakit ito yung kalooban niya sa buhay natin. Alam niyo po, minsan mahirap tanggapin at mahirap gawin at mahirap i-appreciate ang will ng Panginoon kasi hindi natin nauunawaan yung purpose niya. And there are things in life na hindi naman talaga i-reveal exactly ng Panginoon. I think we studied that dun po sa first part ng ating pong series na Defining the Will of God. Minsan, magtitiwala ka sa kalooban ng Panginoon kahit hindi mo alam kung ano ba yung purpose nito. Pero always and always, it's for our good. Yung kalooban ng Panginoon sa ating buhay ay laging para sa ating kabutihan. Kaya nga Romans 8:28, all things work together for our good to them who are called, that love God and to them who are called according to His purpose. Ibig sabihin ng Panginoon, ano man po yung plano niya sa buhay natin, lagi lang nating maunawaan is yung ito ay para sa ikakabuti po natin. Ito ay para lagi sa ikalalakas po natin. Kaya nga si Job, sabi niya, sa kabila ng lahat ng ito, I know that I shall come forth as gold. Na kung ang kalooban ng Panginoon sa kanya ay mawalan ng mahal sa buhay at mawalan ng kabuhayan, pagkaroon ng karamdaman, and even persecuted by friends, kung yun talaga yung disenyo ng Panginoon sa buhay niya, alam niya na ang purpose ng Panginoon sa kanyang buhay ay siya ay mapapalakas, siya ay magniningning bilang isang mananampalataya, mapapatatag ang kanyang pananampalataya. And we have to understand the same way na anuman ang kalooban ng Panginoon, again, align po ito din sa acceptance. In doing the will of God, kailangan nauunawaan natin yung kanyang purpose. Bakit ito yung kalooban ng Panginoon? Bakit kalooban ng Panginoon na tayo ay humayo? Bakit kalooban ng Panginoon na tayo na paglingkuran natin siya? Bakit kalooban ng Panginoon na magbigay tayo? What is God's purpose in sending us to a mission field? We always have to understand His purpose. And alam niyo, mauunawaan natin yung purpose niya if we keep reading His Word. Kaya nga po, in discerning the will of God, di ba sabi natin, we have to be fed by the Scriptures. That's our second point. So, what we're saying here, in doing His will, His purpose should be understood. Hindi po natin magagawa, hindi natin matatanggap, at hindi natin ma-appreciate yung tatlong bagay na sinabi natin sa ating intro kanina. Hindi natin ito matatanggap, hindi natin magagawa ito, hindi natin ma-appreciate ito kung hindi natin mauunawaan anong purpose ng Panginoon. Bakit ito ang kalooban niya? Si Jesus Christ, alam niya po ba ang purpose? Alam ba ni Jesus Christ ang purpose niya kung bakit siya mamamatay? He understood God's purpose, and His purpose is to die for mankind, to die for the sin of mankind. Kaya hindi po mahirap sa kanyang tanggapin at gawin yung kalooban ng Panginoon kasi nauunawaan ng Panginoong Hesukristo na ibinigay, na kailangan niya ibigay niya kanyang buhay para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya po, kaya talagang babalik at babalik tayo sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo na para matanggap natin, ma-accept natin, magawa natin ang kalooban ng Panginoon, kailangan maunawaan lagi natin yung purpose. We have to understand the purpose of God in your life. Bakit ka ilalagay ng Panginoon bilang isang manggagawa ng church? Bakit ka gagawing leader ng Panginoon ng isang ministry? May purpose siya. Gusto niya mag-set ka ng example sa mga kabataan, mag-set ka ng example sa mga members. Ikaw ay maging katuwang ng iyong pastor. So, the purpose of God should be understood. In doing the will of God,
His purpose should be understood. And it will give us a teachable heart. Bibigyan tayo nito ng teachable heart. Pagka nauunawaan mo parate yung kalooban ng Panginoon, yung purpose ng kalooban ng Panginoon, bibigyan tayo niyan ng teachable heart. So sa paggawa natin ng kalooban ng Panginoon, again, we have His purpose should be understood, and it will always give us a teachable heart. And pagka may nangyari sa iyong buhay, hindi mo na sisisihin ng Panginoon. Hindi ka magko-complain sa Panginoon, hindi ka magtatanong because alam mo na may purpose ang Panginoon. Hindi mo man alam sa ngayon, pero alam mong may dahilan lagi ang Panginoon. Kaya ikaw, tatanggapin mo na lang yung kalooban niya. Gagawin mo na lang yung kalooban niya. I-appreciate mo na lang yung will ng Panginoon. At hindi yan maging mahirap sa yung acceptance, action, appreciation kasi naunawaan mo yung purpose niya. At sa pagtagal ng panahon, habang inuunawa mo yung kalooban ng Panginoon sa iyong buhay, hindi mo na papansin nagkakaroon ka na ng teachable heart. Yung bang anumang pagsubok dumating sa buhay mo, dahil alam mo na yun ang kalooban ng Panginoon, hindi ka na magko-complain, hindi ka na magtatanong, pero alam mo may tinuturo ang Panginoon sa iyo. Alam mo meron ka dapat maunawaan patungkol sa Panginoon, patungkol sa how the Lord operates, how the principles of the Lord, the characters of the Lord. So in doing His will, ano po yung una? His purpose should be understood. Do you understand God's purpose in your will? Bakit ka nandyan sa posisyon na yan? Bakit yan yung problema mo sa buhay mo? Bakit yan yung mga trials sa buhay mo? Do you understand God's purpose? And if you keep learning, understanding the purpose of God's will in your life, then you'll develop a teachable heart. Madidevelop mo yung teachable heart na hindi ka na magda-doubt pa, hindi mo natatanungin, Lord, bakit ito yung pinagdaanan ko? Bakit ito? Bakit nandito ako? Bakit ito yung sitwasyon ko? Bakit ako ang tinawag mo? Wala nang questions asked because you already learned to have a teachable heart. Number 2, in doing the will of God, His promises will be unfolded. I remember in Matthew chapter 28, saan po natin, though this is a familiar verse, Matthew chapter 28, meron pong sinabi ang Panginoon that in verse 20, sabi niya, go ye therefore and teach all nations. Di po ba? It's about evangelizing, sharing, spreading the gospel around the globe, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded do. And lo, sabi niya, anong promise niya po doon? I am with you always. Pag ngayon po, ginagawa po natin yung soul winning, nag-evangelize po tayo, we're doing the will of God, tama po ba? We're already doing the will of God. And there is a promise. And yung second point natin, His promises will be unfolded. Makikita natin na sa paggawa natin ng kalooban ng Panginoon, yung mga pangako ng Panginoon ay makikita natin. I-reveal sa atin. Yun yung unfolded. I-reveal sa atin yung mga pangako ng Panginoon. In this particular example of the will of God, again, the will of God is for us to go, to preach, to share. Pero alam niyo po, may kasamang pangako po yan. And that is, He will be with us always. And kaya po, kanina yung example ko about the mission pastor na taking all the risks, all the dangers, na pumunta sa isang communist country. At hindi yun madali sa kanila. Pero alam niya kasama nila ang Panginoon. And that is a promise. In doing the will of God, His promises will always be unfolded. His promises will always be revealed. Laging may kalakip na pangako ang bawat kalooban ng Panginoon. Kaya hindi tayo mahihirapang tanggapin, hindi tayo mahihirapan na gawin at i-appreciate ang will ng Panginoon dahil alam natin kalakip nito ay ang kanyang mga pangako na may reveal sa atin. Meron po bang pinabayaan ng Panginoon? Marahil the Lord allowed some missionaries to die in their mission field, but I believe na in the time that they minister, hindi sila iniwan ng Panginoon. It's just that yun lang yung plano ng Panginoon sa kanila. Marahil sila ay papatayin in their ministry, sila ay mamamatay sa isang karamdaman. Pero isang bagay ang hindi natin pwedeng pagsinungalingan, ito ay ang Panginoon sa bawat kalooban niya sa atin, may kalakip itong pangako. At yung mga pangako na iyan ay mag-unfold, marireveal sa atin. Ang kalooban ng Panginoon, unahin natin siya. Pero merong kasamang pangako po, may kasamang pangako po iyan. All these things shall be added unto you. Matthew chapter 6 verse 33. So when we start leaning sa promise ng Panginoon, alam natin na kalakip ng paggawa ng kalooban ng Panginoon ay ang mga bawat pangako marireveal.
will develop a trusting heart. Kanina teachable heart, ngayon naman a trusting heart. Alam niyo po yun, patuloy tayo magtitiwala sa kalooban ng Panginoon kasi alam natin kalakip nito ay mga pangakong i-reveal niya po sa atin. So we'll keep doing the will of God. Gagawin natin ang kalooban ng Panginoon saan man tayo dalhin ng Diyos, ano man yung hayaan ng Diyos na mangyari sa buhay natin, kahit man nakakalungkot ito, kahit man ang hirap tanggapin ito, pero we'll accept, we'll take action, we'll appreciate the will of God, dahil alam natin na His promises will always be unfolded. Laging i-reveal ng Panginoon yung kanyang mga pangako, kalakip, na nakalakip dito po sa kanyang kalooban. Kaya po, tayo will always just trust Him. So it will develop a trusting heart. Lagi tayong magtitiwala sa kalooban ng Panginoon. Lagi nating gagawin yung kalooban ng Panginoon kasi alam nating may mga pangakong kalakip ito. So ano po yung una? In doing God's will, His purpose should be understood and it will develop us a teachable heart. Number 2, His promises will be unfolded and it will develop a trusting heart dahil meron siyang pangako na hindi niya tayo iiwan, na pag ginawa natin ang paglilingkod sa Kanya, hindi niya tayo iiwan, na pag inuna natin siya, ibabalik niya yung blessing sa atin. So, we'll develop a trusting heart. And last na lang po, His praise, yung pagpupuri sa Panginoon, must be uplifted. Alam niyo po, in doing the will of God, sa paggawa natin ng kalooban ng Panginoon, laging sa Kanyang kapurihan. Hindi po sa ating kapurihan. Hindi yung bang nakapaglingkod ka o tinanggap mo yung kalooban ng Panginoon kasi magaling kang umunawa or mabuti kang tao. No, ang balik pa rin nito dahil tinanggap mo ang kalooban ng Panginoon, ginawa mo ang kalooban ng Panginoon, appreciate mo ang kalooban ng Panginoon, then His praise must be uplifted. Kumbaga, yung papuri, lahat ng papuri ay sa Panginoon. Kung maalala niyo po, nakuha ko po ito kay Job pa rin. Sabi niya po doon, di ba, blessed be the name of the Lord. After accepting the will of God in his life, bago niya tanggapin, or pagkatapos niyang tanggapin, sabi niya po, di ba, the Lord gave and the Lord hath taken away. Ang interpretation natin dyan, yung acceptance niya sa will ng Panginoon. After nun, sabi niya, blessed be the name of the Lord. And his praise, the praise of God, was lifted through Job. Naitaas yung pangalan ng Panginoon, yung papuri sa Panginoon dahil matapos niyang tanggapin yung kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay. At ang dinidevelop po sa atin ito ay thankful heart. No, whenever we accept the will of God in our life, whenever we do the will of God in our life, laging ang papuri sa Panginoon. Nagawa mo yung kalooban ng Panginoon, papuri sa Panginoon. Natanggap mo yung kalooban ng Panginoon sa buhay mo, papuri sa Kanya. Blessed be the name of the Lord. Yung praise was uplifted. And therefore, pag meron tayong ganyang attitude towards the will of God, then we'll develop a thankful heart. Sabi nga natin kanina, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Na sa atin pong buhay, na anuman ang pagdaanan po natin, anuman yung kalooban ng Panginoon na gagawin natin, tatanggapin natin, at appreciate natin, we should always have a thankful heart. And ang hirap sa sitwasyon na pagka sobrang, kung ang naging kalooban ng Panginoon sa atin, tulad na lamang po ng nangyari sa buhay ni Job, ay isang bagay na parang ang hirap tanggapin, sobrang masakit, mawalan ka ng mga anak, mawalan ka ng kabuhay, magkaroon ka ng karamdaman. Pero tinanggap niya ito, yung kalooban ng Panginoon, at pinuri niya pa ang Panginoon. Pero sa totoong buhay, napakahirap po niyan. Pero dahil nga tayo ay naniniwala sa kalooban ng Panginoon, we'll just keep accepting it, we'll take action it, we'll appreciate the will of God in our life. Kaya naman, hindi mahirap din na i-uplift natin yung praise ng Panginoon. And we'll always have that kind of heart. Alam nyo, sa tuwing darating na pagka dumanas ka ng napakaraming pagsubok sa buhay na kalooban ng Panginoon sa atin, hindi a heart full of complaints, a heart full of resentment sa Panginoon. Never, yan dapat isa puso ng mga mananampalataya, kundi a heart full of thanksgiving. Na tulad ni Job, blessed be the name of the Lord. That is the will of God in his life. Na tinanggap niya yung kalooban ng Panginoon,
Kaya pinupuri niya pa rin ang Panginoon. At pag sa tuwing tayo ay magkakaroon ng ganyang pusong mapagpuri dahil sa kalooban ng Panginoon, then we'll always have a thankful heart. So in doing the will of God, kanina sinimulan po natin ito sa tatlong bagay. Umiikot yan sa acceptance, sa action, and appreciation. So you're doing the will of God if you accept it. You're doing the will of God if you take action in it. Pagka ginawa mo talaga yung nais ng Panginoon sa iyong buhay. And you're doing the will of God when you appreciate it. And we also learned that in doing God's will, His purpose should be understood. Lagi po nating babalikan, ano bang purpose ng Panginoon? Bakit ito yung naging kalooban niya sa buhay ko? And it will develop a teachable heart. In doing the will of God, His promises will be unfolded. Kalakip ng kalooban ng Panginoon. Kaya madaling gawin at tanggapin ang kalooban ng Panginoon kasi alam natin may kasama itong mga pangako na i-reveal. And it always gives us a trusting heart. Hindi na tayo magdududa, hindi na tayo magtatanong, but patuloy tayong magtitiwala sa Panginoon dahil alam natin may kalakip itong mga pangako. And last, His praise must be uplifted. Yung kapurihan ng Panginoon dapat laging na itataas sa tuwing tatanggapin natin, gagawin natin, i-appreciate natin ang kalooban ng Panginoon. It always gives us a thankful heart. So that's how we do the will of God. Just accept it, do it, take action in it, and appreciate the will of God. Nawa po, pinagpala tayo ng ating pong devotion ngayong gabing ito in the third part ng ating pong Will of God series, Doing the Will of God. Tayo po ay manalangin. Dear God, Heavenly Father, we would like to thank you for this time na inyo pong binigay po sa amin para po kami ay makapag-tipon online and to feast on your word. Again, thank you for this privilege. Salamat sa bishop po namin na nagpapatuloy po ng ministry na ito. Salamat din po sa kasama ko ngayon kay Kuya Zig na tumulong sa akin, maging kay Brother John and Brother Joven na umawit po para sa inyo. Pagpalain niyo pong bawat isa ngayong gabing ito sa mga bumabiyahe, kayo pong mag-ingat sa kanila at ang buong gabing ito naway maging mapayapa. Balik niyo po kami bukas for another night of feasting on your word, Panginoon. Thank you muli, Panginoon. We give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Again, thank you for joining us tonight. Nawa po na pagpala po tayo ng salita ng Panginoon. God bless us all po.